Nais daw po ng gobyerno na bigyan ng sariling bahay ang mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Pero ilan nating kababayan nagsabing hindi nila kaya ang babayaran kada buwan. May unang balita live si Darlene Kai. Darlene? Ivan, nagpapasalamat yung ilang mga nakausap namin sa programang pabahay ng gobyerno. Pero sabi nung iba, gustuhin man daw nila, hindi raw nila kakayanin ang buwan ng bayad para rito. Sino ba ang hindi nangangarap magkaroon ng sariling bahay? Para sa marami nating kababayan, tila suntok sa buwan yan dahil sa hirap ng buhay ngayon. Tulad ni Girlie na nakikitira lang sa kaibigan niya. Gusto ko bumapali kung kaya eh. Kasi lang din ako sigarilyo tapos pag nakabila ko ng bigas, ganyan. Uwi ko sa amin sa tirahan ko. Nahirapan na nga ako. May sarili na rin daw kasing pamilya ang kanyang mga anak. Talaga raw mahirap na nakikitira kaya nangangarap siyang magkaroon ng sariling tahanan. Magkaroon ng sariling bahay para makagalaw ka lang maganda, ganyan. Makilos ka. Kasi pag nakitira ka lang, mahirap eh. Isa siya sa mga naisulungan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng pamahalaan. Ayon sa Executive Order No. 34 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo, ang 4PH ang magiging flagship housing program ng gobyerno. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, nasa 3,500 pesos hanggang 4,300 pesos ang buwan ng amortization para sa pabahay. Kaya tanong ng ilang mambabatas, paano ito naging pangmahirap? Mataas na po yun sa salad ko. Para naman kay Merlin na nakikitira ngayon sa kanyang tiyuhin, malaking bagay ito sakaling isa siya sa maging beneficiaries. Yun nga lang. Hindi pa kasi ganun kaano eh, 6 ang anak ko. Tapos syempre magkano lang po yung kinikita natin. So dati nangungupahan kami, kaya lang hindi kinaya. Pero handa naman daw siyang bayaran ng monthly amortization kung sakali. Para naman sa pamilya ni Presi Aguilar, gustuhin man, hindi raw nila kakayanin ang singil. Ngayon pa nga lang daw, hindi niya na alam kung paano pagkakasyahin ang kita para sa araw-araw na gastusin. Talagang napakahirap ho pagkaasyahin talaga. Pero ako naman ho, palibas at sanay din ho ako sa hirap. Kung magkano na lang ho ang nasusubra ho sa amin, pinagkakaasya ko na lang ho yun. Kaya hiling niya, at talagang napakahirap anak. Sa ngayon. Mas gusto ko nga ho sana kung mas mura ho ng kaunti. Iba, nauna nang sinabi ng DHSUD na hindi raw nila pwedeng sobrang babaan yung monthly amortization dahil kailangan daw nilang balansehin ang interes ng beneficiaries at pati na rin ng developers. At iba raw yung plano nilang maging klase ng housing ngayon kung ikukumpara dati. Ito ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.